afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. Today we discuss about capital market theory. Before we start, here are the learning objectives. The first is define the market capital theory. The second is explain the Markowitz portfolio theory. And the third is discuss the capital market theory assumptions. And the last is discuss the concept of capital asset pricing model. In capital market theory, ibig sabihin pinagsasama-sama nito ang mga assets na may panganib o risky assets at ang mga assets na halos walang panganib upang makabuo ng mas mabuting portfolio. The next is the concept. The first is free asset, risk-free asset. And risk-free asset, sa madaling salita, halos sigurado ang kita mo at hindi ka mawawala ng puhunan. In market portfolio naman, isang konsepto sa capital asset pricing model na kumakatawan sa buong merkado ng mga asset na may mga panganib. Sa teorya, ito ay dapat naglalaman ng mga lahat ng mga asset tulad ng mga stock, bond, or real estate at iba pa, na timbang ayon sa kanilang market capitalization. Sa praktikal, mahirap buuin ang tunay na market portfolio dahil sa dami ng mga asset at sa limitasyon ng data. Kaya naman, madalas gamitin ang mga broad stock market index tulad ng S&P 500 or MSCI World bilang proxy para sa market portfolio. Bagaman, hindi ito perpekto. Ito ay nagbibigay ng magandang pagtataya sa pagganap ng merkado. The next is risk-return relationship. And risk-return relationship naman, isang pangunahing konsepto sa pananalapi na kung saan ito ay nagsasabi na ang mga investor ay dapat mag-expect ng mas mataas na kita kapag sila ay kumuha ng mas mataas na panganib. Halimbawa, ang mga stock ay may mas mataas na panganib kaysa sa mga bond. Kaya inaasahan ng mga investor na mas mataas din ang kita nito. Ngunit, hindi lahat ng mga investment ay sumusunod sa pattern nito. May mga pagkakataon na ang mga investment na may mataas na panganib ay hindi nagbibigay ng sapat na kita. Kaya naman, importante ang maingat na pagsusuri at diversification ng portfolio. And diversification naman, sa madaling salita, ang diversification means pag-iba-iba ng mga pamumuhunan. Ang unsystemic risk naman ay panganib na espesipiko sa isang kumpanya o industriya. Samantalang systemic risk, isang panganib na nakakapekto sa buong merkado. So, ang mga investor ay dapat lamang bigyan ng gantimpala para sa pagkuha ng panganib na sistematiko, hindi para sa panganib na maaaring iwasan sa pamamagitan ng diversification. The next is capital asset pricing model. In capital asset pricing model, sa madaling salita, ang CAMP ay nagpapakita kung paano ang panganib ng isang asset ay nakakapekto sa inaasahang kita nito. Ang beta, isang sukat na pagkasumpongin ng asset kumpara sa merkado. Ang risk premium naman, dagdag na kita para sa pagkuha ng panganib. So, in capital asset pricing model naman, importanteng tool ito para sa mga investor upang malaman ang inaasahang kita ng kanilang mga investment batay sa panganib na kanilang kinukuha. The next is efficient market hypothesis. An efficient market hypothesis or EMH nagpapalagay na ang mga merkado ay epektibo at may mga presyo na fair, kaya mahirap talunin ang merkado sa pamamagitan ng mga estratehiya sa pagpili ng mga stock o pagtukoy ng tamang oras ng merkado. The next is optimal portfolios. Sa madaling salita, ang risk-free assets or optimal portfolio
ng mga investment na halos walang panganib tulad ng treasury bills. At ang market portfolio naman, isang portfolio na may lahat ng mga asset na may panganib, na may wastong diversification. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay nagbibigay ng pinakamabuting balanse sa pagitan ng panganib at inaasahang kita para sa bawat investors. Depende sa kanilang risk tolerance. And the last is capital market line. In capital market line, o CML ay isang mahalagang konsepto sa pananalapi na naglalarawan sa ugnayan sa pagitan ng panganib at Capital Market Theory Assumption. Ang kapital nga teoryahan merkado naghuna-huna nga ang mga investor rasyonal likay risgo ngan pareho ang mga ginlalauman. Nagkakauroyon ha risgo ngan balik. Waray buwis, waray bayad ha transaksyon. Pwede bahinon ang mga asset ngan pwede umutang ngan magpautang hawaray risgo nga rit. Okay. Rasyonal ngan likay risgo. Naghihimuhin decision nga nakabase ha rasyonal nga pag-analyzer ha risgo ngan balik ngan mapatalingo ha ngan mapaguti ang risgo para ha usa nga levelhan balik. The next is homogeneous expectation. Ang nga tanan nga investor nagbabaroan pareho nga usa ka period nga panahon ngan mayda pareho nga mga ginbabasa pareho nga ginbabana-bana para hangin lalauman nga mga balik variances ngan covariances han nga tanan nga mga asset. The next is price ticker. Diri nakaka-impluwensya ang mga individual nga investor ha mga presyo ha merkado pinaagi han era mga trade. The next is market and asset characteristic. No transaction cost or taxes. Ang pagpalit ngan pagbabaligya han mga asset waray bayad ngan buwis. The next is unlimited borrowing and lending. Ang mga investor pwede umutang o magpautang hinbisan ano nga kantidad hawaray risgo ngan rate. The next is infinitely divisible asset. Ang nga tanan nga mga asset pwede mapalit o maibaligya bisan ano nga kadamo. Upod ang mga fractional shares. The next is The next is no inflation or changes in interest rate. Ang teorya tinikangan maghuhuna-huna ngan waray inflation or iba nga mga pagbabag-o interest rate. The next is market The next is market
The next is market equilibrium. The next is market equilibrium. Ang mga kapital nga merkado aada ha kahimtanghin equilibrium nagpapasabot ngan waray mga mispriced asset. And the next is single period. Ang teoryahan tinikangan na babasi ha usa nga period. Now, let's move on to the Markowitz portfolio theory. Harry Markowitz, born on August 24, 1927. On 1990, Nobel Prize recipients in economic science for developing the modern portfolio theory. His work popularized concepts like diversification and overall portfolio risk and return, shifting the focus away from the performance of individual stocks. Sabi dito na si Henry Markowitz ay pinanganak noong August 24, 1927 at nakatanggap ng kagantimpalang Nobel noong 1990 sa agham ng ekonomiya para sa pagbuo ng modern portfolio theory. At ang kanyang gawang nagpasikat ng mga konsepto tulad ng diversification o pagkakaiba-iba ng pamumuhunan at kabuuhang panganib portfolio theory, also known as modern portfolio theory o MPT, is a framework for building an investment portfolio to maximize expected return for a given level for a risk, developing by Henry Markowitz. The theory cross principle is that an investor can use diversification to reduce portfolio risk without sacrificing return by combining assets with low or negative correlation. Napakita ng MPT na mas mataas ang kita o return, mas mataas din ang panganib o risk na kagambala nito. Ayon sa theory ni Henry Markowitz, ang panganib ay maaaring mabawasan kung maglalagay ka ng puhunan sa iba't ibang klase ng asset like stock, bonds at iba pa. Diversification. The theory states that risk can be reduced by holding a variety of assets that do not move in the same direction. Risk-return trade-off. MPT posits that all assets involve a trade-off between risk and return. It uses volatility or standard deviation as a measure of risk, with higher volatility indicating greater risk. Efficient frontier. This is a graph that shows that the set of portfolios that provide the highest possible expected return for a given level of risk, of the lowest risk of the given level of expected return. Ito ay isang graph na nagpapakita ng mga kombinasyon ng investment na nagbibigay ng pinakamataas na kita para sa isang tiyak na antas ng panganib. Systematic versus unsystematic risk. The theory acknowledged that a portfolio faces two types of risk: systematic market risk and unsystematic company-specific risk. Diversification can eliminate unsystematic risk, but cannot eliminate systematic risk. And now let us move on to the capital asset pricing model. So what is the capital asset pricing model? CAPM. The capital asset pricing model is a financial model used to determine the expected return on an investment given its risk compared to the overall market. It helps investors understand when an investment is worth taking based on its potential return and risk level. The purpose of the capital asset pricing model is it helps investors decide where to invest in a security
and also it used in estimating the cost of equity in corporate finance. It helps also to compare risk versus return for different investment. And now there have formula. It is E and R. It is where this one is expected return on the investment, and this two is risk-free rate return from a safe investment like government bonds, and this measure of how much the investment moves compared to the market. And the last is market risk premium, extra return expected from taking market risk. The example of the risk-free rate and expected market return, and also beta. So the expected return on that investment is 11%. 11.2%. This means investors will expect to earn 11.2% as compensation for taking a higher than average market risk. Like for example, risk-free rate is 4% and expected market return is 10%, and also beta is 1.5. It means that investment is 50% riskier than the market. Then let's see the example of this formula. So that's why that expected return is 13%. It means an investor should expect a 13% return for taking on more risks than the average market. It tells investors how much profit or return they should expect to earn from an investment given its level of risk compared to the overall market. Expected return means how much you can expect to earn from your investment, considering both the market risk and the safe return you could get elsewhere. It helps investors decide if the investment is worth the risk or not. Like for example, balance risk and reward. Expected return shows the amount of return that matches the risk you are taking. Like for example, when we say higher risk, higher expected return, and lower risk is lower expected return. Like for example, CE, PM, and beta. If a stock is riskier than the market, it will have a beta greater than 1. If a stock has a beta of less than 1, the formula assumes it will reduce the risk of a portfolio, which is the return expected from the market above the risk-free rate. The risk-free rate is the return interest rate that an investor can earn from an investment with almost zero risk, meaning there is very little chance of losing money. It's called risk-free because it is considered safe and stable. In simple words, the risk-free rate is the minimum return an investor expects. It's the safe alternative to any risky investment. And number 2 is market risk premium, meaning the market risk premium presents the extra return the investor expected to earn from investing in the stock market instead of a risk-free investment. So it means, and the market risk premium is the bonus return for taking the risk of the stock market. It's what motivates investors to move their money away from safe investment like treasury bills and invest riskier assets like stocks.